Nahimasmasan si Katrina matapos ang mahabang usapan nila ng kanyang big bosses. Wala siyang nilihim ni Katiting para hindi mag-expect ang mga ito ng anuman mula sa weird na arrangement nila ni Kaiden. She even cried dahil hindi niya napigilan ang bugso ng damdamin. She feared for her future. Palabas na siya ng gusaling ayon nang maalala ang huling sinabi ng isang boss niya. Ito ang pinakamatanda sa lahat. Give him a chance, Iha. Hindi naman siguro loko-lokong tao si Atty. Lazarus para bigyan kayo ng kompromiso ng magiging anak ninyo. Are you done with your meeting? Narinig niya ang sabi ni Kaiden na nakaabang na pala sa kanya malapit sa exit ng building. Ito ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Yeah, you look tired. Come on, iuuwi na kita. Katatawag lang ng mama. Telling me they already arrived home. Pinauuwi na nga tayo. Paano yan ngayon? Kinakabahan niyang sabi. Naharapin natin sila. Natatakot ka ba? Umiiling na nagkibit balikat siya. I don't know. Kinakabahan lang ako na makaharap sila. Bahagya itong natawa. Hindi naman nangangain ng tao ang mga magulang ko. Anito, shall we? Habang daan ay naging makwenta si Kaiden dahil para pansamantalang makalimutan ni Katrina ang kabang bumangon sa kanyang dibdib. Isa pa, he gave her an assurance that everything will be alright. Pero nang makatarating na sila sa bahay ng mga Lazarus, nagsimula ulit kabahan ng dalaga. Paano kung hindi siya magustuhan ng mga magulang ng binata? Hey, relax. Nakangiting sabi nito bago hinawakan ang nanlalamig na kamay niya. Sabay nilang tinungo ang living room kung saan naroon ng mga magulang nito. Kaiden, we miss you. Salubong sa kanila ng ginang. Niyakap nito kagad ang anak na si Katrina po. Pakilala ni Kaiden sa kanya sa mga magulang. Nice to meet you again, Iha. High school pa lang kayo nung huli kitang makita ng personal. Sabi nito. Niyakap pa siya ng nakatatandang babae. Natouch naman si Katrina sa mainit na pagtanggap ng ina ng binata. Ano bang balak mo sa mag-ina mo, Kaiden? Direktang tanong ng ama ng abogado. Fidel, saway kagad ni Adela sa asawa. Huwag ngayon. Hindi na ako makapaghihintay pa, Adela. Mabuti na yung nagkaliwanagan tayo nitong anak mo sa gusot na pinasok niya. Dinala niya rito si Katrina ni hindi man lang binabanggitan tungkol sa kasal nila. Sa palagay ba nila hindi puputok sa media itong sitwasyon nila at magkakagulo tayong lahat rito? Ano nilang sasabihin ng mga magulang ni Katrina tungkol sa arrangement nilang ito? At ano rin ang sasabihin ng mga kakilala natin? Na kinukonsinti lang natin itong anak mo? Oh, please, Fidel, talk to your son in private. Spare Katrina from your outburst, okay? Mahinahon pa rin si Mrs. Lazarus. Come sa garden muna tayo, Iha. Yaya nito kay Katrina. I'm sorry for this, Mrs. Lazaro. Tila hindi may sa tinig na saad ni Katrina. Nabigla siya sa ataking iyon ng ama ni Kaiden. Mama, call me Mama Adela, Iha. And don't be sorry. Hindi kami against sa pagsasama niyo. At huwag mo na rin intindi ng sinabi ng papa niyo. Gawon lang talaga siya sa mga magsalita. Masyadong straightforward. Masasanay ka rin sa ugali niya na naman ni Kaiden. But don't worry, hindi siya galit. Excited nga siya nung malamang magkakaapo na kami. Temporary lang naman pong makikita-retrito sa inyo hanggang sa makapanganak po ako. Naguguluhang tugon niya. What are you saying, Katrina? Siyempre dito kayo titira ni Kaiden pag kinasal na kayo. Sa kanya na nakapangalan ng bahay at lupa kaya inyo na ito. Isa pa pati ba naman kayo iiwan kami ni Fidel? Nasa ibang bansa na nga ang mga kapatid ni Kaiden. Aalis pa kayo. We're not. Excited na talaga akong mag-alaga ng bagong apo. Alam mo bang matagal na namin kinukulit si Kaiden na mag-asawa na. Masyado na kasing nawiwili sa trabaho. Madalas ko ngang sabihin sa kanya kung para saan yung pinagpagura niya sa trabaho. Kung wala naman siyang sariling pamilya na pinag-aalayan. Mabuti na lang at finally, may inuwi na rin siyang babae rito. Napakunot na siya sa narinig. Tama bang pagkarinig niya na ngayon lang nag-uwi ng babae si Kaiden sa bahay na yun? Si Gemma po ba hindi pakakarating rito? Oh, you mean Attorney Gemma Santo Domingo? Few times maybe but they were in group saka nung nasa law school pa yata sila nun. Ipinakilala naman siyang kasintahan ni Kaiden but I don't think she's the one kind of woman my son will gonna settle down with. Tingin ko pa lang sa babaeng yun ay mataas ang ambisyon sa buhay. Siya yung tipong ibibigay lahat para sa career at di na magtitira para sa pamilya. Hindi sila magiging masaya ng anak ko kung sakaling sila nga ang magkatuluyan. And lastly, hindi ko nakita yung chemistry nila ng anak ko tulad ng sa inyo ni Kaiden. Anang ginang. Lalong nagulat si Katrina sa sinabi nito. Parang hindi kasi sila ni Kaiden ang pinag-uusapan nila at anong chemistry ang pinagsasasabi nito. She was about to clarify what Mrs. Lazar was talking about when her cellphone rang. Excuse me po, pasintabi niya sa kausap para masagot ang caller.
It was her mother informing her they would arrive as soon as possible time tomorrow. May aasikasuhin daw mga magulang niya sa Bicol, and before going there they wanted to spend ample time with her. Nagkasunod-sunod na yata ang problema niya. Hindi na matapos-tapos. Hindi maban alam ng mga magulang niya ang tungkol sa kanyang kalagayan, ay nag-aalala siyang oras na malaman ng mga ito na nagdadalang tao siya ay malaking gulo ang hatid ng mga ito. They would probably persuade Kaiden to marry her at ayaw niyang mangyari iyon. Para sa kanya, isa lang ang rason ng pagpapakasal ng dalawang tao. Yun ay ang pag-ibig na siya namang kulang sa kanila ng binata. Are you okay, Iha? Narinig niya ang tanong ni Mrs. Lazarus. You seem tired and even look pale. Don't worry po. Baka kailangan ko lang po ng pahinga. I agree, kailangan nyo nga ng baby mo ng pahinga. Sige na, umakit ka na sa kwarto nyo. Tatawagin ka lang namin kapag ready na ang lunch. Parang nabunutan ng tinik si Katrina sa sinabi ng ginang. At least magkakaroon siya ng pagkakataong pag-isipan ang gagawin bukas sa pagdating ng kanyang mga magulang. Kailangan niyang mapag-isipan kung paano sasabihin sa mga ito ang tungkol sa kalagayan niya. Ngunit nang nasa loob na siyang kwarto ay di napigilan ng dalaga ang matulog. Matapos ang mahabang pag-uusap ng mag-amang Lazarus, pinili ni Kaiden na magpahinga muna sa kanilang silid. Napagod siyang makipagdiskusyon sa ama, though he thought his father was right. Don't worry pa, I will do what is right and I will what I think will make me happy. Naisip niya bago pumasok sa kwarto. Napangiti siya nang makitang mahimbing na palang natutulog si Katrina sa kama. Nilapitan nito at tinayos ang pagkakakumot nito. We will make things right, Katrina, anang isip niya. Tinabihan niya ito sa kama bagamat hindi siya makatulog. Instead, he watched the old movie. Mas pinili niyang bantay na lang muna ang dalaga na himbing pa rin sa pagkakatulog. Nang hindi magtuhan ng pinanonood ay pinatay niya ang telebisyon. Sa halip ay pinagmasdan niya ang mukha ng katabi. At hindi niya mapigilan ang sarili na di balikan ang nakaraan. Iyong mga panahong hindi pa niya nakikilala ang isang bahagi ng pagkatao ni Katrina. Mali palang hinusgahan niya kagad ito dahil lang sa pagiging independent, liberated at radical nito. Minsan ay nagpapakita pa ng pagiging brat ang dalaga, kaya natanim sa utak niya na walang kakayahang magmahal ang isang tulad nito. Madalas silang magkasalungat ng opinyon nito noong kabataan nila, pero kadalasan ay nagigiboy ito at pinagbibigyan siya. Ang madalas na bukang bibig ng mga klase nila kung gaano kasweet at kabait na tao si Katrina, lalo na sa mga naging close nito, ngunit mas pinili niyang huwag itong kalalaman. There was this kind of fear na matulad siya sa ibang mga binata sa campus nila, na halos sambay ng babae sa kabila ng mga nakita niyang kapintasan nito. Lumayo siyang lalo rito ng hayagan nitong inamin sa mga klase nila na siya raw ang first love nito ng graduation ball nila. Nakaram din siya ng galit nang malaman niya na sa isang university din pala sila mag-aaral na para bang sinusundan talaga siya ni Katrina. At para ipakita rito ang disgusto, nanligaw siya kay Gemma na tumugma naman sa qualities ng ideal girl niya. Nadagdagan pa ang galit niya rito nang halikan siya nito sa lobby ng acquaintance party nila, dahilan para magkagalit sila ng nomya. Pero ngayong unti-unti na niyang nakikilala ang tunay na Katrina and Morris, unti-unti ring niliwanagan ng nabulagan niyang puso. She was beautiful inside out. May puso sa mahirap at may matatag na panindigan sa sarili. He was so proud to be her first. At naguluhan man siya ay sinikap niyang kalimutan ang nangyari sa kanila. Ang gabing iyon, he was glad na mismong tadhana na ang gumawa ng paraan para magkasama sila nito. Kaiden, ang inaantok na bulalas ni Katrina. Did I wake you up? He asked. Tinligil niya sandali ang paghaplos sa maikling buhok nito. Muli ay pinagbasdan niya ang maganda at maamong mukha ng dalaga. What time is it? Susunduin ko pa. Sina Mami sa airport. Napakunot na siya. Are you sure ngayon ang dating nila? Napatingin ito sa digital clock na nasa side table. Maudar masyado ko yatang inilala ang pagdating ni na Mami. Tatay presyong buong magdamag na akong nakatulog. Napangiti siya. Why do you have to worry about their arrival? Aren't you glad they're coming? Hindi pa nila namang tungkol sa kalagayan ko, Kaiden. Siguradong gulong mangyayari once malaman ng mga iyon na buntis ako. Malungkot nitong saan. Bakit naman? Siguradong maghihisterya ang nanay ko pag nalaman niyang buntis ako. Hindi niya gugustuhin ang unika iha nila'y titigil sa trabaho para lang maitago ang tunay na kalagayan. Hinaplos ni Kaiden ang makinis nitong pising. Stop worrying, Katrina. Everything gonna be alright. Ako na ang bahala sa parents mo. Puno ng assurance na sabi niya. Ang mabuti pa bumaba na tayo. It's time for lunch. Buntong hininga ang naging tugon ni Katrina. Bagaman nagbigay ng assurance si Kaiden na nasa maayos ang lahat, hindi pa rin alis sa puso niyang pangamba. Katrina, you look disturbed. Puna nito matapos nilang mananghanlian. Hindi siya kumubo. Would you care to tell me what's bothering you again?
Come sa may pool tayo. Yaya nito bago siya inakay papuntang poolside. So what you have in mind? Napapikit ang dalaga bago niya tinignan ito sa mga mata. Her eyes were misty. Hindi ko alam kung anong gulo itong napasukan natin, Kaiden. Akala ko nung una magiging maayos ang lahat. But then I realized malaking kalokohan pala itong magsama tayo sa isang bubong. My parents will surely persuade you to marry me once they found out about my pregnancy. Then let's get married. Nakangiting pahayag nito. Kaiden, please tigilan na natin to. I don't want to take your freedom away from you. Baka pagsisihan natin pareho pag sinunod natin ang gusto ng mga magulang natin. Sabihin na lang natin sa kanila ang totoo, then let's part ways. Pinag-aralan nito ang kanyang mukha bago napailing. Know what? Ikaw lang ang gumawa ng sarili mong multo. Hindi naman ako nagre-reklamo. Isa pa ako ang may gusto nito kaya wala kang dapat na ipag-alala. Ayokong mawala kayo ng magiging anak natin. Sa tabi ko, and if marrying you is the best answer, then let's settle down. Tura nito na may determinasyon sa tinig. Paano ka si Jem? Wala pa rin naman kami once malaman niya na magkakaanak na tayo. So, ibig sabihin hindi mo pa nasasabi sa kanyang tungkol sa atin. Nope, hindi pa kami nakikita since I brought you here. Ang dami niyang trabaho at most of the time she's out of town. Kaya hindi ako makasingit sa schedule niya. Napapikit si Katrina sa nalaman paano kung magbago ang isip ni Kaiden kapag nagkaharap na ng nobya. Ang isisilang na sanggol ang tanging bagay na maghuhugnay sa kanila ng lalaki. Pag-ibig sa pagitan ni Kaiden at Gemma ang kalaban nila. Anong ilalaban niya sakaling piliin ng abogado na ipaglaban ang pag-ibig nito kay Kaiden? At dumating nga ang kinatatakutan ni Katrina. Masaya silang naghahaponan ng gabing yun nang dumating ang isang di inaasahang bisita. So the blind anthems were all true. Anang boses mula sa entrada ng dining room. Napamulagat siya pagkakita kay Gemma. Maging ang mga magulang ni Kaiden ay di nakahuma sa kinauupan. How could you do this to me, Kaiden? Ibinabahay mo na pala rito ang babaeng yan. Wala ka man lang binanggit sa akin. If not because of my secretary, I would never know. Kaagad na tumayo ang binata at nilapitan ng kasintahan. Don't make us in Gemma. Halos pabulong na sa wento sa babae. Come, sumunod ka sa akin sa study. No, I want us to talk here with your parents and that kept woman. Naigting na tura nito. Napatayo si Katrina sa narinig. Handa nang makapagtagisan. Napigilan lang siya ni Mrs. Lazaro na sugunin si Gemma. Miss Gemma, igalang naman natin ang mga magulang ko. Let's talk in private. And would you please tame your tongue? Hindi porke galit ka ay may karapatan ka ng pagsalitaan ng di maganda si Katrina. At bakit hindi ba totoo? She's done this before. Makayo na muna ang bahala kay Katrina. Putol nito sa sasabihin pa ni Gemma sa kanya hinila ito palayo sa dining area. Hapong-hapong na pang ulit si Katrina. Yeah, don't worry, everything's gonna be fine. Samantala, hindi pa man nakakakit na hagdanan ng dalawa ay nagpumilit at nagpumiglas na si Gemma sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki. Let me go, Kaiden. Bakit ayaw mo iparinig sa babae mo kung gaano siya kakiri? Hindi ka pa talaga niya titigilan. Mula noon hanggang ngayon gusto pa rin niyang agawin mula sa akin. And what is he you're doing? Ibinahay mo siya rito. Marasa na pumuntong hininga siya. Ako ang ama ng baby ni Katrina, Gemma. And I'm marrying her the soonest possible time. What? Are you insane? Tinanggihan lang kita sa alok mo nung pahapyaw nating napag-usapan ng tungkol sa kasal natin. Naghanap ka na agad ng kapalit ko. And because that woman was the most available, that's why you kept her. I'm sorry, Gemma. I didn't mean to hurt you. I intend to tell you the whole truth, but I couldn't fill in your very schedule. Hindi ko gustong lokohin ka, but you did. Umiling siya. No, Gemma, we both know our relationship is in rocky edge, at kahit na anong gawin ko para maibalik sa dati ang lahat, it's useless. Wala na tayong babalikan. Natahimik ang babae. It's just your pride that's hurting you now, Gemma. Alam ko marami ka nang gustong gawin and getting married isn't even among your top priorities. Makakahanap ka pa ng lalaking hihigit pa sa akin and will love you even more. My decision is marrying Katrina is final and defined. You know me when I'm saying defined, right? She stared at him intently. I'm so sorry kung hindi man sa akin ang galing ang balita tungkol sa amin ni Katrina. But please do understand, and maybe we can part ways without hurting each other more. Napabuntong hininga ang karap. Huwag mo na lang akong bitahan sa kasal mo ninyo, because that may become the biggest insult ever. She said before turning her back and left without looking back. Isang matagumpay ng ngiti ang namutawi sa mga labi ng binata. Malaya na siya. He was no longer committed to anybody except to the mother of his child. Tahimik lang na kumakain si Katrina nang balikan niya sa counter. I'm sorry for that, honey, he whispered. Did she left already, iho? His mother asked, Yes, ma. Is she coming back? Ayokong magulo na naman tayo rito. No, ma. Please excuse me. Naakyat na po ako sa taas. Paalam ni Katrina. Ayaw yara at tanitong marinig ang tungkol kay Jenna. Sasamahan na kita, ani.
Stay kayo din, tapusin mo muna ang pagkain mo. I'd be fine. Sinenya sa ni Mrs. Lazaro ang anak na makiayo na muna. Hindi magandang kausapin ngayon si Katrina dahil siguradong sarado ang utak nito sa anumang paliwanag. Gusto man ni Kaiden na suyuin ng babae, pinigilan niyang sarili. Hinayaan na lang niyang mapag-isa ito. Give her time and space, anak. She'll be okay, ani Mrs. Lazaro. Pagkaalis ng dalaga. Parang nagluksa si Katrina pagpasok ng kwarto nila ni Kaiden. Hindi niya matanggap ng marinig mula kay Gemma na siya ay isang katunan. Walang kasing sakit yun sa kanya. That night she really prayed her to God. She asked him to give her joy and happiness. Sawa na siya sa mga panandaliang kaligayahang nakukuha niya sa mga pinagkakaabalahan ngayon. Gusto lang niyang makaramdam ng pagmamahal. At bago siya hilahin ng antok, ang huling nag-flash sa gunita niya ay ang nakangiting mukha ni Kaiden. Katakatakang kaigaan ng kanyang pakiramdam paggising kinabukasan. Para bang nalis ang lahat ng mga hinanakit niya. Nagtungo siya sa banyo para ayusin muna ang sarili bago bumaba sa komedor. Ganun na lang ang gulat niya nang makita ang nakasulat sa vanity mirror. Eyes are not meant for tears and heart is not meant for fear. Never get upset but always cheer. Because you are the one who can make people smile for years. Good morning. Napangiti siya. Alam niyang sulat kamay yun ni Kaiden. Excited tuloy siyang bumaba at makita ang binata. Ngunit hindi niya mahagilap ito pagkababa. Umalis na po ba si Kaiden, ma? O sisa niya sa ginang madat niya nagkakapito sa lang. Hindi ko napansin iha pero parang nakita ko sa Hardin kanina. Okay po. May pakpak ang mga paa niya ng tunguhin ng Hardin. For the first time in her life, na-overwhelm siyang pagkagising pa lang niya sa umaga, parang may nararamdaman siyang good vibes. Looking for me? Natilihan si Katrina pero nagawa pa rin lingunin ang pinanggalingan ng boses. She saw him appear from among the bushes, his hands on his back. Kagabi pa kita gustong makausap but mama didn't want me to interrupt you. Kaya kahit alam kong makakasama sa'yo because you are pregnant, pinigilan ko talaga ang sarili kong sugurin ka sa kwarto at i-comfort ka. Napangiti siya. Your mother was right. It would not help me if you did talk to me last night. Close-minded kaya ako kagabi. Lumapit ko sa kanya saka inilahad ang mga kamay na may hawak na 3 pulang roses. Bagong pitas na ngayon kaya sigurado siyang sa hardin lang iyong kinuha ng binata. I'm sorry if one way or another I caused you pain. Katrina, hayaan mo sana akong bumawi for the last time. Ang tila binatilyong saan nito. Okay, and let me take care of you without questioning my intentions. Napatango-tango siya. Come on, we have to eat first bago tayo mag-usap. I prepared a very special breakfast for us. Inalalayan siya nito patungo sa gazebo. Nakahanda na rin ang breakfast nila, talaga namang pinaghirapan ang plating ng pagkain. You cook all this? Yes, especially for you. Thanks, I felt so special this morning. Dapat lang, honey, because you deserve the best. Naantig ang puso ng dalagong at pinigilan niya ang sarili. Alam niyang may kasunod pang sorpresa iyon. Nagkwentuhan sila habang kumakain at panay ang patawan ni Kaiden kung kaya mas lalong nahiwagaan si Katrina. Alam na niyang may ganong ugali ang kausap, pero ngayon lang niya nakita na puno ito ng enthusiasm. Now that we are done with our meal, I would like you to come with me to the grotto. Tumango siya bilang tugon. Inalalayan siya nito papunta roon. Kinakabahan na siyang di mawari. Now that we are here, I want you to make a promise that you will stay by my side no matter what happens. And why is that so? She curiously asked. Because I am asking you for a hand for marriage. He replied and produced a beautiful Trinity engagement ring from his pocket. Will you be my wife, Katrina? Hindi kaagad nakasagot ang dalaga. Pilit niyang kinakapa sa puso kung may pag-ang-alingalangan siyang nararamdaman sa kasalukuyang sitwasyon nila ni Kaiden. Inabot nito ang kaliwang kamay niya at pinisili yun. I understand your apprehension, Katrina, but I want you to know that I'm happy doing all this. I have no regrets and I'm more than pleased to be your husband. Another thing, hindi magiging hanggang papilang ang kasal natin kasi I intend to consummate our marriage. Anito habang titig na titig sa kanya. Mabibingi na si Katrina sa lakas ng kabog ng kanyang puso. Tama ba itong narinig niya mula sa lalaking ito? Alam ko hindi mo pa ako maiintindihan sa ngayon especially, but you're in a vulnerable state because you're pregnant. And if I will let you, I love you now, you'll probably question it and will have a hard time believing it. But I assure you, we have a lifetime para mapatunayang totoong sinasabi ko ngayon. Loving you is the greatest decision I made my whole life, Katrina. And I will stand firm by it. Walang sino mang taong pwedeng bumali sa desisyon kong ito, he said in conviction. Parang hinaplos ang puso niya sa sinabi ngayon ni Kaiden. Tama nga ito. Loving someone is a choice. It is not merely based on emotion. Oh, Kaiden, aniyang napayakap dito.
I do hope hindi ka pa magigisip ng kung ano from now on, Mrs. Lazarus to be. Punong-puno ng damdamin, sabi ng abogado na bagyang kumalas sa pagkakayakap niya. Hinawakan ito ang magkabila niyang pisngi. Alam ko insecure ang mga buntis, pero sana you feel find the heart in telling me what you feel. Magiging pamilya na tayo, kaya anumang problema ay pag-uusapan muna natin. Dugtong pa nito. Natatawang naiyak na tumangutang siya. And I do hope that's a yes to my marriage proposal. Masuyong saad nito. Yes, I will be your wife till death do us part. Matamis ng ngiti ni Kaiden ang isot sa left ring finger ng dalagang hawak na engagement ring. This is forever, he muttered. Yes, this is forever. Then they hug again and kiss.